Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration na nangikil sa mga dinakip nilang negosyanteng Indian sa Western Visayas. Nangikil umano mga operatiba na aabot sa 20 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kasama ang mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption at mga kapwa Indian businessman, nagtungo sa piskal sa Pasay ang 3 negosyanteng Indian para sampahan ng patong-patong na reklamo ang 13 tauhan ng Bureau of Immigration dahil yan sa pangingikil umano na aabot sa 20 million pesos sa mga dinakip na Indian national sa Western Visayas. Naghain sila ng reklamong kidnapping, grave coercion, serious illegal detention at robbery by extortion. Ayon sa BI, February 22, nang arestuhin ng mga taga-immigration ang 16 na negosyanteng Indian sa Iloilo at sa Antique. Undocumented aliens daw ang mga ito at nagnenegosyo kahit walang work permit. Marami rin daw sila umanong na biktima ng money lending na 5-6, bagay na pinabulaanan ng abogado ng mga negosyanteng Indian. Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon, nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon. Nakakahiya, oh. Ito, Ito. Alam nyo kung bakit nakakahiya? Nakita nyo to? Pinagmalaki pa, oh. Meron pa silang meme mula sa Bureau of Immigration. BI agents, NAB 16 illegal. Pinagmalaki pa nila, may accomplishment sila. Tapos yun pala, kasi alam nyo yung mission order, alam nyo sa kapulisan o kahit sa anumang uniform personnel, dapat very specific yan, yung mga search warrant. Hindi pa pwedeng pag binigyan ka ng search warrant, lahat na isi-search sa'yo, hindi. Very specific yan. Specific nga kung ano yung hinahanap eh. Hindi ka pwedeng kumalkal ng kalkal. Pati sa kung anumang mga warrant o kung anuman, kailangan napaka-specific niyan pag may mission order. O ito, sinasabi nga nung abogado dito, bakit iba yung pangalan nung hinuli nila? Di ba, kawawa naman yung mga insan, ano? Hindi ko naman sa inaapi, nakapanood ako ng ng mga Indian vlog. Sabi ko, buti na lang, may ganito rin pala sila. Sa India, talaga nga namang mapapaganong ka. Kaya pala sila gumaganong-ganon. Kasi pag nagpunta ka doon, talagang mapapaganong ka sa traffic din nila. Pati sa mga pagkain nila, mapapaganong ka talaga eh. Tapos, mantakin mo, tayo pang nang scam sa kanila. Doon yung napapanood kong mga vlog, wag ko kayo magagalit pasensya na sa mga Indian Sana naman walang nanonood na Indian dito. Doon sa mga vlog na napapanood ko, marami ring scammer sa India eh. Doon sa mga napapanood kong vlog maraming mga scammer. Mantakin mo yung mga scammer sa India, in-scam din natin. Saan ka pa? Panalo tayo. Sabi nito ni Warbisdak, John and Ann, nasa Korea ngayon, yummy si Ann. Siguro pinapanood mo yung mga nagpupunta-punta sa bet si Ann, ano? Megus ka. Hindi totoo naman eh, mantakin mo, scammer na, in-scam mo pa. Anong tawag mo dun? Tayo ang the best scammer of all. At mantakin mo, yung scammer nasa gobyerno. Saan ka nakakita ng ganun? Kaya alam nyo, mga Pilipino, tayo na ang number 1. Bakit? Yung mga scammer, in-scam na natin eh. Yung mga scammer pa natin, nasa gobyerno. Di number 1 tayo. Number 2, scammer India. Nigeria, number 1. Pero tayo, ngayon na ang number 2 siguro. Aantayin natin yung Nigeria. Hindi ko pa alam kung anong balita, kung may in-scam ba tayo Nigerian. Basta tayo na ang number 2 ngayon kasi in-scam natin yung India. Diba? Abogado ng mga negosyanteng Indian.
Obviously, palusot lang nila yon. Ang mission order na yon, nakalagay ang mga pangalan dapat kung sinong uulihin. Pero pag tinignan mo rito yung mission order, yung mga kliyente ko, hindi kasama ang pangalan doon. Giit pa ng kampo nito, nasa 30 Indian ang hinuli ng mga tauhan ng immigration. Halos doble yan sa bilang na sinabi ng BI. Hiningan umano sila ng pera ng mga BI official kapalit ng kanilang kalayaan. Merong initially humingi ng 1 million and then bumaba ng 500,000 and last offers 350,000 daw para pakawalan sila. Pero 16 sa kanila, Alam niyo kung bakit ako naniniwala dito? Kasi ginawa sa amin yan eh. Nung nasa Malaysia kami. Kaya hindi ako babalik sa Malaysia eh. Pasensya na ha. Kahit i-persona ng grata pa nila ako, wala akong pakialam. Tandaan nyo, nakulong kami dyan eh. E doon naikwento ko na sa inyo to eh. Kasi tinarantado kami dyan eh. Yung club owner, actually Malaysian tour yun, pati Thailand, pumunta pa kami. Nag-show kami. All along, kinuha nila yung passport sa amin. Sabi nila may working permit na. Kasi ang siste dyan sa Malaysia, kahit nung nag-show din kami sa Ganting, ha? Yung una namin, kaya nga kami may tiwala eh. Kasi nung una, nag-show kami sa Ganting. Alam niyo yung Ganting Resorts World sa Malaysia? Okay? Pag punta namin dyan, tourist lang. Pagdating namin, kukunin yung passport, kukuha sila ng working visa, tapos before the show, ibabalik nila sa amin. Para hawak namin yung working visa namin. Okay? Ganon na Resorts World. Maayos ang sistema nila. Ang ginawa sa amin nitong ibang producer naman, na marami siyang club sa Malaysia, ganon din. Pagdating namin doon, naka-tourist visa kami, sabi niya, bago kayo mag-work, kunin muna namin yung inyong passport. Tapos, kukuha namin kayo ng working visa. So, tuwing nagper-perform kami, sabi nila, okay na, yung papel nyo nasa amin na, may working visa na kayo. So, confident naman kami. Hanggang yung last day, inabangan kami ng immigration. Okay? Yung immigration, nakaupo lang pala sila. Punong-puno yung club. Tapos, alauna na kami nag-start. After the second song, o during the second song, nagtayuan lahat ng immigration. Which is half of that club nagtayuan. At sinabing, huli. Kami pala ang pinuntirya ng immigration. Kami. Hinuli kami at sinabing wala kayong working visa. Asa ng passport nyo? So binigay ngayon ng may-ari yung passport. Nahuli kami. 5 araw kaming kinulong. Yung mga immigration officer, mga fan pala ng Mocha Girls. Walang biro. Fan sila ng Mocha Girls. Sabi ko mga tarantado ito. At naikwento nila na sinadya yun, tatatagang abangan kami. Nung nabalitaan nila na pupunta kami, sinadya na nila yun, tapos para ipitin yung producer. Yung producer kasi mayaman. Yung may-ari ng club, mayaman. At meron siyang mga illegal daw na aktibidades doon. Na hindi naman namin alam, hindi kami taga Malaysia eh. Tapos sabi namin, okay, so ano kinalaman namin? Siningin nila yung may-ari. Yung may-ari, yung immigration, tiniming talaga na Mocha Girls. Kasi sikat ang Mocha Girls nun eh. Ang gagawin naman din, sikat pa rin. Ibig sabihin, kilala ang Mocha Girls sa Pilipinas. It will be so scandalous kung hindi magbayad o hindi kami piyansahan ng club. In other words, ginamit kami ng immigration para magpiyansa yung club. Ang laki ng binayaran ng club, million. Binayaran ng club yung immigration para palayain kami after 5 days. Actually, at that time, tumawag na kami sa embassy namin nun. Luma pa to, before PRRD pa to. Matagal na ito. So, tumawag kami nun. Diba? Tinawagan namin yung embassy namin. Tapos sabi pa nung mga taga-Malaysia nun, walang magagawa yan. Walang magagawa yan, tawag-tawag ninyo. Sa kailangan talagang magbayad nung nyo. Nagkabayaran. Alam nyo, tanong namin paano ko nalamang illegal yung bayaran? Tinanong ko,
Sir, do you mean we have a record now in immigration to yung pinuno nila, kinausap ko na masinsinan, do we have a record now? We cannot come back here in Malaysia. No. You have no record. Everything is erased. Erase? Ano yun? Wala daw kaming record. So anytime you can come back. O give us a call. I-assist pa daw nila kami pagbalik. Kasi nga So sabi ko, anak ng tutsang kalabaw to. So ginamit nyo lang pala kami para masigil nyo yung producer namin. Hayop! Kaya mula noon, talaga hong inano na namin, nasabi namin, hindi talaga kami babalik sa Malaysia. Kahit anong mangyari, magkamatayan na. Ibig sabihin, totoo yung nangyayaring ganyan. Na minsan, nanghuhulidap. Uhulihin ka, tignan mo ito, ang dami nilang hinuli, tapos siningil sila. Sino? Kasi alam nila mga legit businessman to siningil nila ng milyones. Tumangging magbigay ng pera, kaya sila lang ang kinulong. 14 naman sa mga yan ang nakapagpiyansa na sa halagang 62,000 pesos bawat isa. Tingnan nyo, siningil sila. Nananatili sa Camp Bagong Diwa sa Taguig ang 2 iba pa. Maaari silang ma-deport. Itinanggi naman ng abogado ng mga negosyanteng Indian na undocumented aliens ang mga dinakip. My clients are holders of valid Indian passport. They have valid 9G visa, they have AEP, and all immigration documents are legal. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Bureau of Nakakahiya itong immigration natin. Hindi, mantakin mo yan na mababalitaan sa mga bansa na yan. Meron tayong kababayan dun, inipit. Tulad ko, di ba, sinasabi ko sa inyo, ganun ang ginawa sa amin na Malaysia. Kayo, magbakasyon kayo sa Malaysia, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi, yun lang. You know how corrupt Malaysia is. Sorry to say, but this is true. Tingnan mo nga, sinipa nga yung ano nila dyan, di ba, yung prime minister nila? Napanood nyo yung istorya na yon, yung sinipa yung prime minister nila? Ibig sabihin, nababalita yan tanungin ko kayo ngayon, kayo mga nakadinig, gusto nyo pa ba magtrabaho dyan? Ganun din ang ginagawa ng ibang nakaka-experience ng pangit dito sa Pilipinas. Ibabalita rin nila.